Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello mga kalingap, mga ka-chomcar, mga ka-love-team dyan. Shoutout sa inyo lahat. Ito po si Darlene Vlog. So bago natin simulan ating reaction, i-shoutout natin si Kuya Val, si atin na vlog, si Kalingap Rab, lahat ng Kalingap partners, charity vloggers, mga reactors. At saka sa lahat na sponsor, mga silent viewers, supporters ng Kalingap, shoutout sa inyo lahat. So ito, reaction na natin si Angel. Kung naalala nyo si Angel, di ba po yung sa isang channel ni Kalingap Rab, ito si Angel, yung tatay niya na nagkasakit, di ba ilang buwan yun siya nakahiga, nakarate sa bed dahil nga ang sakit na is parang may TB sa paa, may TB sa buto pala, pero gumagaling na po siya, nakakatayo na po siya, nakakalakad na po siya ng dahan-dahan. Kung naalala po natin sa last visit ng Keyboy Sonation sa kanilang bahay, wala na daw si Angel, bihira na lang siya umuwi. So ngayon, binalikan nila Kalingap Ayan, si David, at iba pang Keyboys, binalikan nila si Angel para bisitahin, pero wala pa rin sa kanilang bahay. Naabutan nila yung tatay na lang at saka mga kaibigan doon sa labas na nakaupo. Kumusta tay? Gandang hapon po. Grabe tayo, nakakatambay ka na dito ah. May dala po kami tayo bigas tayo. Saan po itong bigas po? Di ka tayo ngayon doon nakatambay sa ano, sa may dagat. May nakatambay doon. May ano na po, may tao na po doon sa bahay. Nalinis nga ako dito eh. Nalinis. Nalinis. Nagkapalitan kayo tatay ni Lola? Si Lola daw ang hindi na nakakalakad. May sakit din po ang paa, tatay? Ay, edad na eh. Sa edad na din po ano? Sa edad na din. Ano po kayo tayo? So yun nga, sabi ni Kalingap Ayan, napunta tayo sa bahay mo tatay, nakakalakad na siya. Di ba po, nakita niyo sa video, nakakalakad na siya. Dinala nila Ayan ng bigas, grocery. So ngayon ang nakakalungkot na ito si tatay is medyo magaling na at ang nanay naman daw niya ang nakahiga na may sakit. Dati itong nanay niya na mga ilang taon, 70 plus, isa siya sa nag-aalaga dito sa tatay ni Angel at saka si Angel, palitan sila. So ngayon, nakakalungkot dahil sabi ng tatay na ang nanay daw niya is siya naman daw ang may sakit. At ito, nakita natin na mag-isa na lang si tatay ni Angel sa kanilang bahay, siya na lang mag-isa. Buti no, siya na daw nagluluto, siya na naghugas ng pinggan, yun nga po. Nakaano? Hindi ako nakapag-linis. Malinis pagkatay. Hindi ka pa nakapaglinis yan. Ganda ng chlorine, pebbles. Naka-pebbles ka tayo. Half beach. Galing lang kayo para ako. Tinakot mo yun tayo? Kailan pa po siya sumama po doon sa ano niya? Sa girlfriend niya. Tatlong po na siguro. Matagal na dito. Kaya pala nung mga huli baga tayo nung binibisita namin, parang pakiramdam ko medyo masama ang lumi tatay kaya ay parang may tampuhan. Gusto niya doon, walang magagawa. Pero kung kayo po ang tatanungin, saan po ninyo mas gusto sa inyo? Ay, ano po yun, sa akin. Pero inahayaan ko na lang, wala akong pang suporta sa kanya pang aral eh. Siguro na. Bakit doon po ba nasusuportahan ko siya? Susuportahan siguro, sabi, pinila ng panginaw pa mo, nagka-edit ako. Gamit tatay dito bro. Pang isa na lang talaga bro yung mga gamit ko tatay. Isang plato, isang kapihan. Anong nila Kalingap, ito si Ayan, ito si Neil, ilang umalis si Angel, parang pumunta ata Sabado, pero 3 months na daw siyang umalis dyan, doon daw nakatira sa girlfriend. At alam niyo ba mga Kalingap, sa mga baguhan dito sa Kalingap nanonood ng vlog Kalingap Rap, alam niyo ba ilang taon si Angel? 15 years old. Nakatira daw sa girlfriend niya. Kasi ito si Angel daw is isa na siyang tomboy, no? Kung naalala po natin sa last vlog na inamin ni Angel na isa siyang lesbian at lagi niya kasama ang kanyang girlfriend pumupunta sa bahay nila. So ngayon 3 months na daw, hindi na umuwi si Angel, doon na daw nakatira sa kanyang girlfriend. Di ba po? Nakakagulat na itong 15 years old, hindi nakatira sa kanilang bahay kundi doon sa kanyang girlfriend. Sabi ni tatay na mimiss niya si Angel, wala siyang magagawa kasi malaki na si Angel, no? hindi na pwede pigilan, no? Hindi katulad noon panahon, ang mga bata is pwede mo ikulong sa kanyang silid, huwag kang lumabas. 15 years old, 20 years old ngayon, nako, hindi mo na magagawa yan.
ang magagawa lang ng mga magulang minsan, sige, umalis ka na, bahala ka na sa buhay mo, no? Kasi hindi natin pwede sila talian, hindi natin pwede sila ikulong, hindi natin sila pwede paluin, dahil yun nga, iba na ngayon. So, ito, nalulungkutan na nanay ni Angel, tatay ni Angel, alam po natin yung nanay ni Angel, wala na, kasama yung ibang kapatid. At ito, si tatay niya is meron na isang kutsara, isang baso, isang pinggan, no? May isang yung kalan, kung saan siya nagluluto, mag-isa lang dyan sa maliit na kubo. Nalala po ni mga kalib na dyan sa may parang balkonahin na kawayan, dyan lang siya nakarada, di ba po, na hindi siya makabangon, hindi siya makaupo, yung kamay niya hindi niya maitaas, yung paa niya hindi niya magalaw, no, ulo lang. Akala ko nga noon, baka talagang paralyzed, hindi naman daw siya high blood, kaya sabi nila nung katagalan, na-diagnose niya sa, di ba, may mga sponsor nagbibigay, na-diagnose, ang tatay ni Angelis, mayroon siyang TV sa buto, pero kita niyo ngayon, magaling na siya, di ba po. Naalala niyo mga kalingap yung yung last year na ito si Angel, di ba, na siya para siyang na nagka-anxiety o ano ba yun, na-stress siya dahil siya talaga nag-alaga sa tatay niya at yung lola niya, di ba, lola niya. Tapos na hospital ang tatay niya, pumupunta siya sa school, inalagaan pa niya ang tatay niya, hanggang sa dumating ang time na para bang nagkasakit siya na hindi siya magalaw-galaw, para siya na-collapse na, lahat na lang nag-worry. Dahil yun nga, nakita natin kung paano niya alagaan ang kanyang tatay. So ngayon, nagulat na lang tayo na ito si Angelis wala na sa kanilang bahay. At yun nga, hindi na siya ba umuwi, parati bihira lang. So sa akin lang ito lang siguro ang aking suggestion, no? Pwede ko i-suggest kay Kalinga Prab na mayroon dapat magkaroon ng rules ang itong beneficiary na medyo mag-strike na tayo, strike na. Mayroon tayong rules na kayo mga Kalingap Angel, mga scholar ko is focus kayo sa pag-aaral. Pag sinabi natin na walang jowa-jowa, suggestion lang, pag walang jowa-jowa, pag nalaman natin na may jowa, tanggal sa parang tanggal sa scholar, parang ganun ba? Kasi siyempre, usapan mayroong rules. So, pag sinabi natin na rules na walang jowa-jowa, implement natin yung rules na wala talagang jowa-jowa. Kasi, yan ang ating sinabi sa ating mga ating mga beneficiary. So, katulad nito ni Angel, bata pa siya, 15 years old. Kahit hindi lalaki yung girlfriend niya is, parang nasasabi din na girlfriend kasi yung kaibigan o jowa niya. Alam natin na ito, si Angel is tomboy, bata pa. So, parang feeling ko na, itong mga beneficiaries parang na-spoiled sila. Katulad yung pag nasabi natin na bawal magjowa, bawal mabuntis. So pag nabuntis, o di ba, mayroong nabuntis na nawala siya sa Kalingap Angel. So siguro pwede rin na pag nabuntis hindi na susuportahan. Pero nangingibabaw talaga, naintindihan ko rin si Kalingap Prab na nangingibabaw yung awa niya sa tao kasi katulad yun, pag hindi susuportahan yung beneficiary na nabuntis, maawa si Kalinga Prab doon sa kanya kasi may bibi kasi, di ba, may bibi. So, naawa si Kalinga Prab kasi kawa naman yung bibi sa tiyan. Yan ang mahirap, no? Pag maawain ka, yung rules natin is nabro-broke. Hindi natin nasusunod dahil naawa tayo. Sabi natin na bawal ito, pero naawa tayo, hindi natin ma-implement. So, para wag natin sila spoiled, yun ang rules nga. Bawal magjowa-jowa pag nabuntis. Pwede na siguro wag mo nang tulungan para hindi gayahin ng iba kasi ilan na sila ngayon na nabuntis, uminto sa pag-aaral dahil sumama sa boyfriend, di ba? So dapat siguro medyo mag-strict konti muna si Kalinga Prab, di ba? Hindi naman siya masyado strict kasi hindi natin tinitingnan ang grades ng mga estudyante. Pag narinig niya na nag-aaral ng maayos, kahit hindi sila achiever, masaya na si Kalinga Prab. Ang importante kasi kay Kalinga Prab is yun nga, nakakatulong. Pero ito kay Angel is minsan masabi natin na hindi naman masyado maganda. Parang may maganda rin yung ginagawa niya, pero meron din hindi maganda kasi masyado pa siyang bata na kahit babae siya tapos babae itong jowa niya is parang masasabi natin na parang may limitation din ang mga jowa-jowa. At pwede rin siguro na sabihin kay Angel, pwede siya kausapin, Angel, paano yan? Parang nalabag mo yung roles natin na nag-aaral ka nga pero nasa ibang bahay ka, pwede ba yung pag-sponsor namin sa'yo is doon na lang sa tatay mo kasi kawawa siya, may sakit at doon ka na lang maghihingi sa tatay mo. Parang ang sponsor ilipat sa tatay Angel, tapos doon ka na lang Angel maghihingi sa tatay mo dahil siya na lang yung sponsoran namin kasi yun nga dati ang nasponsoran is Angel, di ba po, kung naalala niyo po, ang nasponsoran is Angel, tapos si Angel nagsishare lang sa tatay niya, binibigyan niya sa tatay niya yung binibigyan ni Kalinga Prab. Yun nga mga Kalingap, ang sa akin suggestion lang na medyo konting higpit, hindi naman mahigpit ba, yung katulad yan, o Angel, paano yan? Doon ka na nakatira sa ibang bahay, di ba? Dapat, kung may jowa ka, wala tayong magagawa, yan ang gusto mo. Pero dito ka na lang sa bahay nyo kasi kawawa ang tatay mo. At least, makauwi ka, makita mo yung tatay mo, no? Makasayang ka, hindi na si tatay mo kasi nakita natin kung anong situation ng tatay niya. Pero, sa ngayon, hindi natin masabi kung ano talagang reason, no? Bakit umalis si Angel. Baka may something din, baka napagod na rin kasi sabi niya dati, no, na gusto niya pumunta sa mama niya pero hindi pa rin niya tinutuloy kasi ayaw niya iwan ng tatay niya. Mahal daw yung tatay niya. Pinapapapili siya kung saan ka sasama sa tatay nanay mo.
ayun niya pumunta sa nanay niya kasi ayaw niya iwan ng tatay niya kasi yun ang tatay niya, yung nagsisimula ng may sakit pero hindi niya talaga iniwan ng tatay niya. So siguro nakita niya na si tatay niya is nakakalakad na, so baka sabi niya siguro it's time na ako na naman magigala. So di ba po? So pwede ko sabihin si Angel, ano bang nasa isip mo Angel, bakit hindi ka na umuwi, no? Pakinggan din natin kahit hindi na i-vlog, baka ayaw rin ni Angel na sabihin sa vlog, baka masyadong personal na, at least nalaman ni Kalinga Prab, nalaman ni Aya, no? Ito nga. So, yun nasa Diyos ng mga kalingap na sana Kalingap Prab, medyo kunting-kunting higpit lang sa mga beneficiary para hindi sila mas spoiled. Kasi siguro, sanay na sila, may natatanggap naman kahit hindi monthly, kahit hindi weekly, nabibisitahan, binibigyan ng mga sponsors. Yun. Parang na sila ba? Parang, yun, masaya na sila. Parang okay na to. At least may natatanggap na suportado. So, medyo suggestion ko lang, medyo higpit, no? Kunting higpit, kunting strict. Hindi lang naman strict to talaga. So, para ito mga beneficiaries, may natutunan din sa mga roles. So, dyan po nagtatapos ating reactions for today. Thank you sa lahat na sumusuporta na nanonood natin vlog. Please don't skip ad. Paki-like ating video, paki-subscribe kung hindi pa nakasubscribe. Bye-bye! See you in my next reaction video. Bye for now and God bless. Keep smiling!